mga paghahanda at augmentation plans ng Philippine Coast Guard sa nalalapit na halalan? Ating aalamin kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Cayabyab, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Asik Joey and Asik Kweng at sa ating mga taga-pakinig po. Ma'am, kamusta po ang mga huling paghahanda ng PCG para sa nalalapit na halalan? At meron po bang mga bagong protocol na ipapatupad ngayong eleksyon kumpara nung mga nakaraang taon? Well, Asik, ngayon po, simula po ngayong araw hanggang May 13 po, ay naka-full alert status na po ang buong Philippine Coast Guard po, kasama po ang 34,343 personnel po natin. So sa ilalim po ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. at Department of Transportation Secretary Vince Dizon, ang Philippine Coast Guard po sa pamunuan po ni Admiral Gavan ay nag-activate na po kami at tinatawag po naming Oplan Biyahing Ayos po. So ang amin pong station, substations and Coast Guard districts ngayon po ay naka-standby na po kasama po ang aming mga operating units at assets po. Nakaposisyon na po ito 24/7 sa ating mga pantalan po at sa ating mga distrito po. So we wanted to assure po ang full support po ng Philippine Coast Guard, particularly po sa Commission of Election, upang maisagawa po natin ang peace, orderly at credible conduct of national local election, lalo na po sa ating mga coastal provinces at island municipalities po. So kasama na rin po dyan, inactivate na rin po namin ang aming mga deployable response group at aming mga medical personnel na makapagbibigay po ng rapid and emergency response in case po na magkaroon ng insidente po sa dagat. So ang ating po Philippine Coast Guard ay handa sa pagsasagawa po ng mga search and rescue operations po sa araw po at bago man po ng araw ng eleksyon. So nakahanda rin po ang ating mga floating assets and land assets katulad po ng truck, rubber boat, aluminum boat, mga small watercrafts po at mga communication equipments na maaari pong gamitin ng ating COMELEC or local government units para masigurado po ang kaligtasan ng mga babiyahe, particularly po ng ating mga election officers. At inaasahan rin po natin, since weekend po ngayon at sa Lunes po ang ating election day, inaasahan rin po namin ang posibleng dagsa po ng mga tao na uuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya naman po ay naglagay po tayo ng mga K9 dogs sa ating mga major ports para po magbigay ng layering inspection at maiwasan po na may maikarga na mga illegal na bagay na maaaring magdulot po ng kapahamakan sa ating pasahero, sa ating barko at sa ating pantalan. So ngayon rin po ay meron din po kami na itatag na Malasakit Help Desk o yung Passenger Assistance Desk po sa lahat po ng ating ports para magbigay po ng direct assistance sa ating mga pasahero, information at emergency support po sa ating mga biyahero. So sa NCR po, ASEC, ay patuloy po ang ginagawa po nating Maritime Patrol Operations. Kasama po natin dito ang tauhan po ng Coast Guard K9. And ngayon po, ongoing din po ang kanilang patrol sa Manila Bay, Pasig River at iba po mga katubigan dito sa ating area. So idadagdag ko rin po, ASEC, bukod doon sa ating mga security patrol na ginagawa, meron din po tayo mga Coast Guard working dogs na nakadeploy po sa MRT at LRT. Again po, yan po ay alinsunod sa gabay po ng ating kalihim na si Secretary Vince Dizon. At magbibigay rin po tayo ng assistance po through the working dogs sa ating mga electoral precincts po dito sa Manila. Sa mga barko naman po, again, inaasahan po natin na marami pong sasakay ngayon sa mga sasakyang pandagat. Maglalagay rin po tayo ng mga sea marshals po natin. So sila po ang magbibigay po ng security assistance sa ating mga pasero, in particular po doon sa mga long voyage hours po. And in the area of the maritime safety naman po, ASEC, so pinapaigting po ngayon ng Philippine Coast Guard na masigurado po ang compliance ng ating mga barko bago po sila lumayag. So nagkakandak po tayo ng pre-departure inspection ensuring that all vessels leaving the port are all seaworthy to sail po. And again, the Philippine Coast Guard cannot do this alone. So we are strengthening our partnership po with the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, the Commissions on Elections, the Philippine Ports Authority, the Marina, the other government agencies and local government units, ASEC. So yun lang po. Okay. Sige ma'am, na-cover nyo naman na po lahat ng mga kailangan namin tanungin. Mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan na bibiyahe para sa kanilang ligtas at maayos na paglalayag ngayong halalan.
Salamat po sa ating pong mga biyahero. So atin lang pong paalala na wag na lang po tayo magdala na anumang bagay, no, matutulis or maaari pong mag-cause po ng delay sa ating biyahe po. And again, sa ating mga biyahero na gagamit po ng mga sasakyang pandagat or yung mga motorbangka po, let's ensure lang po yung safety awareness to always wear po yung ating mga life-saving equipment mo, floating device po para masigurado po ang ating safety sa ating patutunguhan po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Captain Noy Micayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.